Di ba nung napanood niyo yung aking last video na sabi ko na pauwi na kami ni Daddy. Ayun, totoo talaga yun guys, na ang pinaka main reason talaga niya na gusto kami pauwiin kasi gusto niya makatipid daw dito dahil magastos daw kami ni Reye. Hi guys, nandito na kami sa loob. So maglalakad pa kami papunta doon sa unahan pa. Hanap kami ng magandang spot. Rede is here, nag-video din. Ayan, may video din siya. No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Hi guys! Welcome back again. Good morning! Medyo malamig pa ang umaga guys. Welcome back again sa aming buhay dito sa Oman. Narinig nyo ba guys, may tilaok ng manok. Parang may manok dun sa kapitbahay. Ewan ko. Mag-alaga to sila ng manok. Very strange kasi hindi po masyadong nag-alaga ng manok ang mga lokal. May nag-aalaga ng manok as in poultry talaga dun sa may bandang province na talaga siya, but here in the city ayan tumitilak naman, wala masyado. Baka lang yan dadalhin sa kanilang probinsya kasi yung kapitbahay namin, kaya pala ako pumasok ko guys kasi yung kapitbahay dyan sa tapat, meron po silang Pilipinang katulong. Ewan ko saan galing, aga-aga nila. Dumating sila. Tapos nasa labas ako, mag-video sana ako. Ako yung nahiya. Kasi yung katulong dyan, never namamansin. So, pagka never namamansin, siyempre, understood mo na yun na baka umiiwas sa madam, ganyan. So, ako yung nahiya. Nung nakita ko magbubukas na yung katulong sa sasakyan dahil palabas na sila, pumasok ako. Nahiya ako guys. Pumasok ako kasi baka sabihin ng madam, uy baka mabidyohan mo yung aking katulong ha, ganyan. So yan na. So yan guys, medyo malamig-lamig pa rin ang umaga dito ngayon sa Oman. At later, meron kami na namang task na pupuntahan. Basta same place pa rin, nakikita nyo na yan noon. Papakita ko sa inyo mamaya uli ang aming gagawin. Another task na naman ni Reye. So ayun, what to do. Gano'n pa rin, banat ang mga inahan sa support sa ating mga anak. So guys, konting lang po ito, update. Diba nung napanood nyo yung aking last video na sabi ko na pauwi na kami ni Daddy. Ayun, totoo talaga yun guys, na gusto na niya kami pauwiin. Marami siyang rason, and then part of it ay na-disappointed ako. Actually, nagkaroon kami ng tampuhan from the past days kasi anong tawag dito guys, si Daddy kasi nagkakaedad na. So tama pala yung sinasabi nila na sa isang ingay ng manok, sa isang relasyon, every 2 years or 5 years, nagbabago yung takbo ng relasyon ng isang couple or mag-asawa. Kasi guys, hindi yun dahil nawawala na yung pagmamahal. Nandun pa rin ang pagmamahal. Nagbabago lang ang pakikitungo dahil sa scientifically sa hormones natin, no? Kasi pag nag-iiba na yung hormones natin kasi nagkakaedad na tayo, maapektuhan ang ating behavior, at na yun na yung ating pag-uugali. So ngayon, kung hindi yan maintindihan ng partner mo, ay naku, talaga guys, lipad talaga ang kaldero. Kaya yung sa mga Pilipinas nung unang parang lipad kaldero talaga guys, talaga bungangaan talaga buong araw, no? So kami naman hindi naman masyadong bungangaan, pero minsan may bunganga talaga kasi tao lang tayo guys, na yung ating pasensya
ano talaga, hindi talaga siya pwedeng aapaw, kasi pag umapaw siya, aawas siya, mapupuno talaga tayo. So, ganun ang nangyayari. Siguro sa nagkakaedad na si daddy, as in, ibang-iba na siya guys, nung unang panahon na nagkasama kami, before more on pasensya siya, mahabang pasensya niya. This time, madali siyang mairita dahil diabetic siya at nagkakaedad. So, yan, lumabas na yung aming kapitbahay, papasok na. Madali siyang nairita, hindi siya nakakatiis. Iyon. Ako naman, madali na rin ako mairita, hindi rin ako nakakatiis dahil I'm gonna be 45 this year and I'm asthmatic. Hormonal imbalance pa ako. So, imagine that. Kayo na lang mag-isip, isang diabetic, isang asthmatic, hormonal imbalance. Nandun na lahat. So, talagang, apoy sa apoy kami minsan. So, the past days, nagkatampuan talaga kami. Kasi nga, ang main reason talaga guys, na gusto niya kaming pauwiin, aside from gusto niyang mag-umpisa na ako sa Pilipinas, ang pinaka main reason talaga niya na gusto kaming pauwiin, kasi gusto niya makatipid daw dito dahil magastos daw kami ni Reye. So alam mo yun, yung nainis ako, nagtampo talaga ako kasi for how many years guys, hindi po ako tumatanggap ng allowance sa kanya. As in, kasi nga, wala naman talaga siyang maibigay sa akin. Ang kaya lang niyang maibigay sa akin, pakainin kami sa labas, i-treat kami sa labas, bilan ako ng personal na gamit ko, kung ubos na, yung cream ko sa mukha, sabon, lotion. Pagka may ekstrang pera, mabibilan ako ng damit, but for my pocket talaga wala. Kasi yung sahod niya, budgeted talaga yon sa hulog ng bahay, sa kundo, sa renta dito ng bahay, at saka sa pagpapaaral sa mga anak namin sa Pilipinas, yung mga step children ko. So now, tapos na po ang step children ko guys, tapos na sila lahat, nakapagtrabaho na, but still wala pa rin po akong allowance kasi may mga tinatapos pa kaming bayarin. So understood ko naman yun. Ang kinakatampo ko lang kasi yung pamumukha ba niya sa amin na magastos kami, tapos sa pagka lalabas kami, mag-antay pa nga kami kung may sahod siya hindi palagi kaming naglalabas, diba? Tapos yun ang gusto niyang palabasin para makapag-ipon daw siya dito. Kasi ang worry niya guys, na daw siya, 3 years na lang magre-retire na siya, wala pa rin siyang ipon sa bangko. Sabi ko, ano ba yung bahay mo sa Pilipinas? Ano ba yung inulugan mong kondo? Yun na yung ipon mo. Hindi pa rin niya ma-absorb yun guys, hindi ma-absorb. Gusto talaga niya cash. Alam ko, sabi ko sa kanya, ngayong nagkakaedad ka na, ang isip mo palagi, pera. Parang, ko na yan, na-picture out ko na yan. Kasi, karamihan sa Pilipino, sa Pilipinas, pagdating ng tumatanda na, ang mga matanda, ganun na ganun sa pera. Marami akong nakikita ganyan, guys. Tulad nilang halimbawa, ng lola ko noon, ganun na ganun sa pera, nung tumanda na. Sabi ko, ganun ba talaga ang tao pag tumatanda? Para bang, inisip nila, paano nila wala akong pera. Puro pera ang inisip. Sabi ko, hindi ba pwedeng mag-relax ka na lang? Kasi tapos na yung mga anak mo sa Pilipinas, si Rhea na lang pinaparal natin. Dapat ma-observe mo na lang, ay salamat, si Rhea na lang pinaparal ko. Parang mag-relax ka naman, sabi ko ganun. Kunting kibot lang namin na, oy, dalhin mo naman kami doon. Pwede mo naman ako sabihan na, saka na lang, wala tayong pera. Pero pag yung sagutin mo ako ng pabalang na hindi nga ako nangungulit sa'yo ng allowance for how many years, tapos sasagutin mo ako ng ganun, yung parang galit na galit ka. Siyempre, masasaktan ako guys. Ayun, yun talaga ang pinaka-reason na guys, na nag-voice out siya na pauwiin na daw niya kami, ganun. Para bang pinatapon lang niya kaming ganun. Naintindihan ko naman, dala lang yun ng emotion niya dahil alam nyo na nga, nagkakaedad na nga siya, tapos irritable siya. Ayaw niya ng maraming naririnig na gano'n. Ganon din naman ako guys, kaya minsan sumisigaw ako, sabi ko, quiet, gumaganon ako. Kasi pagka, ganon nga, hormonal imbalance hindi maintindihan to ng mga lalaki na ayaw umantindi. Pero guys, ganon ang hormonal imbalance. Pag sa mga girls, pag maranasan nyo na ito mga 40s, hindi ko kayang i-absorb yung maraming nagkukwentuhan.
ayaw ko nga malakas na sounds kasi hindi ko kaya sa tingog, parang nagrarumble siya, kaya sumisigaw ko na quiet, gano'n, ang ingay-ingay niyo, ganyan. Pero as much as possible, sa kasamahan ko sa bahay, nagpapasensya talaga ako, guys. Pero siya talaga, ubos na yung kanyang pasensya, siguro na ubos na. So, yun lang, guys, yun yung update, kaya bakit po, nagde-decide siya na, pauwiin. Pero, ngayon na naman, guys, na nung nag-cool down na siya, ito na naman, guys, nung nag-cool down na siya, na-realize naman niya na, sayang yung, nitong year na to, grade 6 na kasi si Reyes, so sayang naman daw, hindi tapusin. Kaya sabi niya, pag-decide naman niya na tapusin na lang daw yung grade 6, sa high school na daw kami uuwi. Para sakto first year high school or grade 7 sa Rhea. Nasa Pilipinas na kami kasi pagdating ng grade 8, retired na siya. So mauna na daw kami doon para hindi yung sabay-sabay kami uwi tapos bigla na lang yung parang naninibago sa Rhea, nag-a-adjust kami, pareho kami nag-a-adjust lahat. So kailangan daw mauna kami sa na yun, sa after ng graduation ni Rhea sa grade 6. So ayun lang, guys, so ganun pa rin naman, okay pa rin naman kami ni Daddy. Lahat naman ng bagay na uwi sa magandang usapan at naibalag sa maayos kapag nandun pa yung pagmamahal. Ito talaga, guys, ang pinaka number 1. Kaya yung iba talaga give up na sila kasi siguro wala na yung pagmamahal. Sa amin pa naman, nandyan yung pagmamahal, nandyan nandyan lang siya. Kaya kahit anong mga gusot namin, mga problema, I'm sure na malalampasan namin. So, yun lang, guys. And see you later mamaya sa aming pupuntahan. Hi guys! Hello mga loves! Hello again! Welcome back again, guys. Hapon na dito, guys. 3 PM. Okay. Pupunta po kami sa sa Kurum Garden. Kasi magsushoot kami doon ng another peta ni Rene. Doon kami magsushooting, guys. Sa Kurum Garden. Nakapunta na kami doon. Doon, meron din kaming mga video noon. Matagal na yun, maybe a year ago. Wait muna, guys, kasi nagpupulos muna si Daddy sa sasakyan. Maalikabok kasi. Super sikat ng araw. As in. Super, galit-galit ng araw. Wait a minute, guys. Hi, guys. Ayan, paalis na kami, guys. Pero daan muna kami sa tindahan dahil bibili kami ng load. Walang load yung aming cellphone. Okay. Daan muna kami dito sa tindahan, guys. Bibili lang ng load. Yan. Si Daddy na lang bababa. Yan na si Daddy. Where is he going? Baka wala dun, be. Baka dun sa kabila. Naku. Bumili pala siya ng tubig. Yan, Pocari. Meron namang tubig dun kasi diba may canteen dun, be, sa loob ng park.
nagpipiknik. Hi guys, nandito na kami sa loob. So maglalakad pa kami papunta doon sa unahan pa. Hanap kami ng magandang spot. Daddy's here, nag-video-video din. Ayan, bibidyo-video din siya. Marami namin ng tao. And then, later, mas madami pa ito paggabi na. Si daddy nandito sa unahan guys. So, ayan. Lalakad. Meron din restaurant dito guys. Meron din pala restaurant dito din. Ang daming ano guys, nagpipiknik ha. Around the corner. May restaurant pala diyan dati. Yan. Malaki to guys. Ewan ko ilang hektarya ito. But ano, super big tong ano. Dito pala mayroon ng CR. Oh. Ayan dyan. May CR. Dati kasi isa lang CR nito doon pa sa malayo. Ngayon nilagyan na dyan. Buti naman. This is what they call the circles here. The circle. Dito kami dati noon guys, Philippine school. Nag-ano kami ng Filipino delicacy. Sumali yung Philippine school, yung PTA. Dito kami nag-spot. Hi bebe. Hi. Maya-maya na lang kami mag-picture guys, mainit pa. Dito guys, diyan sa likod na yan. Diyan kami nag-spot noon ng anong year ba yun? 2016 ata yun. Sumali ang Philippine School sa National Day of Women featuring ano, Filipino delicacies. Actually, every year naman talaga invited ang Philippine School sa mga activities like National Day. Every year yan. Kaso lang natigil nung nag-pandemic. So, hindi na nakasali. Malayo-layo pa yung lalakaran namin guys. Doon pa. Yung maraming mga flowers That doon. was the playground we used to go before Ayan. it was National Day. Ayan, dyan din guys. Oh, may, ano, dyan, may Ferris wheel. Mga rides on that side. Yan yung entrance. Ayan yung entrance. May mga rides din dyan. Dyan nung nursery si Reye, dyan na held yung sports fest. Family day pala yun, family day ng Philippine School. So nag-rides sa mga bata dyan. Sabay nag-picnic kami, mga parents. Ayan, dito na. Kami guys, nandito na sa loob. Yung graduation ng college. Siguro after graduation, nag-walking dito. Hi baby, you wanna ride? That's the only ride that's Pony, you want to ride? Later na lang. That's a male. Aha. That's a male. Okay. You wanna ride the bike or the The horse. the horse? Saan ba yung ano yan? Doon natabi. It's in the top because I remember we were here. Gusto niya ng horse daw. Oh, horse or donkey? No horse. I am not riding That's a not donkey. donkey, daddy. That's pony. Yung pandak na horse eh. Pony yan. Ba yan? Iba yung donkey. Ang donkey mapayat. Hindi na iba. And it has big ears. Yeah. Ang ganda guys, oh. Yung lake. Yung dalawa naglalakad. Ayun guys, napalpak yung aking plan. Dito ko sana balak si Reye magano. Tapos background niya yung lake. Kaso lang ganito oras, mainit pa pala, giahak ko eh. Kala ko wala ng araw.
Sige. Kaso lang hindi maganda yung background. Sandali guys. Hanap kami ng ano guys, magandang spot. Kasi mainit kasi, maganda sana dito. Sana yung morning no. So lang tulog naman siya eh. Okay. Alright, dito daw sa kami guys. Hi guys, so wakas nakaraos din. Okay na yun guys. Kasi park naman eh, so normal lang talaga. Venue niya park, may mga tao sa nakikita sa kanyang video. Okay lang yun, understood na yun ng teacher. So yun guys, paalis na din kami, hindi na kami magtatagal dahil dito, mayroon pang pasok si daddy pang gabi at mayroon pa din kaming dadaanan. Kaya nagbihis na ng bata. So yun guys, ang aming kaganapan. Hi guys, so we're heading out sa Corum Garden or Rose Garden. This is actually Rose Garden. Kaso lang dahil belong ito sa Corum area, kaya this is known sa mga Pilipino o sa lahat na Corum Garden. Okay, so pauwi na kami guys, palabas na kami. Thank you guys sa pagsama sa amin. Bye. Bye! Ito yung kaganapan namin sa araw na ito. Sa wakas, nakaraos din sa another peta po ni Reyes sa PE. So, hindi namin alam kung anong kasunod dito. Parang kasunod dito, kanta naman, music. Nasa sila ngayon, dancing. So, kasunod dito baka music naman. Agoy-agoy. Sana naman kaya kami maghanap ng venue nito, guys. Kasi parang nakakasawa sa bahay. Kaya hanap kami ng medyo iba naman para maka-unwind. Alright guys, see you again and bye bye. We'll see you again on our next vlog guys. This is us, the Prudente family. It's nice talking to you and bye bye guys. We'll see you again. Bye. Ayan. Hey, pala. Please don't forget to like and subscribe mga lalabs. Thank you again. Bye bye.